Nagbigay na ng pahayag si Vice Presidente Sara hinggil sa mga paninira na isinasagawa laban sa kanila ni na PBBM Liza Magsa Romualdez. Talagang nagulat ang kampo ni PBBM sa mga mabibigat na salita na ibinulaslas ni VP Sara. Ngunit ayon kay Inday, matagal na niyang pinagtitimpihan ang mga ibinabato sa kanya, ngunit hindi raw ito kayang ipagkibit-balikat ang bigat ng mga inaakusa ng kampo ni Kuting laban sa mga Duterte. Dagdag pa ni VP Sara, isinapubliko na rin niya ang mga katiwalian na kinasasangkutan ni na BBM Liza Magsa Romualdez. Ipinakita niya sa publiko ang mga hindi kanais-nais na gawain na kanilang ginagawa na naglalantad ng kanilang di man tapat na pamumuno at pag-uugali sa gobyerno. Sa kabila ng mga pagtutol at pag-aalipusta, nananatiling matatag at determinado si VP Inday Sara na ipinagpapatuloy ang paglaban para sa katotohanan at katarungan sa gitna ng mga hamon at intriga sa politika. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan, ngunit bago ang lahat siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga suliyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa napakagandang sagot ni BP Sara sa lahat na akusasyon o paninira na ibinabato sa kanya. Okay? Meron siyang mga 2 minutes video message, sinagot lahat. Okay, yung mga gustong mag-order ng dark chocolate, meron pa tayong stock, darating ngayong Martes. So, ito po ang number na kontakin niyo, 0916-9000-997. Okay, ito na. Kahapon ito, nilabas ng opisina ni BP Sara. Pakinggan natin ang kanyang mensahe, sagot sa mga paninira. After that, magbigay ako ng reaksyon. Mga kababayan, ang black propaganda ay maruming bahagi ng politika at gagamitin itong sandata laban sa akin ng mga taong nangangarap na makita tayong bigo sa pagtupad ng ating sinumpaang tungkulin sa bayan. Nagiging mas matindi, mapangahas at desperado na ang mga paninira sa akin ngayon. Bahagi ang mga ito ng isang organisadong demolition job na ang layunin ay sirain ang aking integridad at gumawa ng imahe na ako ay isang mamamatay tao na korap, abusado, taksil, at isang warlord. Makikita natin ito sa pag-atake sa confidential funds, pagpapalaganap ng video sa Commonwealth traffic, paggawa ng issue sa pagtatag ng security para sa opisina ng Vice Presidente, paglabas ng testigo na umano'y ako ay kaparte ng Davao Death Squad, sa malisyosong ulat tungkol sa aking mga baril at ang pampabastos sa relasyon namin ng aking asawa. Kamakailan lamang ay nagsusulputan din ang mga online scam sa pera sa social media, katulad ng scholarship o pabaon program para sa mga mag-aaral. Sinisiraan ako para pagdudahan, pahiyain, at panghinaan ng loob. Nais nilang isuko ko ang aking sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan. Ayaw nilang magtagumpay tayo para sa edukasyon ng mga batang Pilipino at para sa kanilang kinabukasan na nanganganib sa kamay ng korupsyon, kriminalidad, iligal na droga at terorismo. Taliwala ni ining tanan, daghang salamat sa inyong padayon nga suporta ug pagmahal. Magpadayon ko sa akong trabaho para sa kaayuhan sa nasod. Salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking mandato na itaguyod ang pag-angat ng antas ng edukasyon ng ating mga kabataan. Salamat po sa inyong mga dasal. Tandaan po natin na ang mga paninirang ito ay nagkukubli ng mga personal at politikal na interes. At ang mga ito ay hindi ninyo interes. Hindi interes ng bayan, hindi ito interes ng Pilipinas. Okay, so narinig natin ang sagot ng ating BP Sara. Non-stop ang mga paninira sa kanya.
nagsimula nung tinawag niya si Speaker Romualdez na tambaluslos. Kasi gumalaw na si tambaluslos. Pinakita niya na yung kanyang kagustuhan na magpresidente. Yun na, nagsimula ng labanan. So, I agree with BP Sara. It's yung mga paninira is part of an organized demolition job. So, sino ang gumagawa nito? Bahala na kayo kung sino ang Basta, this is politically motivated. So, itong mga paninira, isa lang target sirain ang integrity, yung pagkatao, character ni BP Sara. So, ano ang gusto nilang i-paint na image ni BP Sara? Murderer, kasi nililink siya sa Davao Death Squad, warlord, corrupt, abusado, lahat na lang. So, ano yung mga isyong ginamit? Confidential funds, yung Commonwealth traffic, malala nyo nun, last year ito, na biglang lumabas. Yung convoy ni BP Sara, nag-cause ng traffic sa Commonwealth. Ano pa? Yung security sa Office of the Vice President, bakit ang dami daw? Halos isang batalyon. Yun na nga, yung Davao Death Squad, yung kay Las Cañas, family relationship, yung may lalaki daw, and then corruption sa Davao City, ang dami. So, dinagdagan pa ito, grabe, wag kayo sa DepEd. Ang daming mga scam na nang bibiktima ng either scholarship, pabaon or na ang purpose lang is para sirain si BP Sara. Kaya lang, hindi nagtatagumpay. Okay, so ang response ni BP Sara napaka-simple, kaya napakagaling po kung sinong gumawa nito, sinong nakakaisip, sino yung public relations advisor ni BP Sara, saludo ako o baka siya mismo. Ang galing Sabi niya, ayaw nila na magtagumpay ako. Lalo na yung kanyang trabaho as DepEd Secretary. Kaya sinisiraan ako dahil ayaw nila kong magtagumpay. Kaya nga pati yung mga online scam sa DepEd sinasama Ayaw nila kong magtagumpay. Ayaw nila na yung ating mga kabataan, yung kinabukasan nila ay masecure natin, maprotektahan natin laban sa mga kalokohan. Sinabi niya, kriminalidad, korupsyon, droga, terorista, kasi nire-recruit So, mamaya bigla siyang nagpasalamat. Okay? Bakit? Yung mga surveys, lumalabas, di ba? Sunod-sunod ang mga surveys. Most trusted trusted agency in government, DepEd. Salamat. Indirect. Kahit sinisiraan ako, ang taong bayan nagtitiwala pa rin sa akin dahil ako, yung ahensya ko, ang most trusted agency, 84%, yung Okta Research. Ang taas. Ano ba? Yung most trusted cabinet official, siya rin. Most trusted, yung top 4 na from President, Vice, Senate President, Speaker of the House, siya pa rin ang number 1. Kaya ang galing yung kanyang approach sige, sinisiraan niyo ako, kahit anong ibato niyo, anong resulta, naniwala ba ang mga tao? Hindi, sabi niya. Kaya pinasalamatan niya ang mga tao na sumusuporta sa kanya. Di ba ang ganda ng kanya na, I will continue, sabi niya, to do my work. Hindi ako patitinag kasi ang purpose ng black propaganda sa kanya, yung demolition niya, para panghinaan siya ng loob. Kaya lang, sa halip na panghinaan siya ng loob, anong nangyayari? Lalo kong palaban. Parang Texas
Meron yung fighting, breed ng fighting cock, Texas. Ang ugali nitong Texas nito, pag nasusugatan, lalong tumatapang. Ito ang nakikita ko kay BP Sara ngayon, na kahit sunod-sunod ang paninira, ay lalo siyang lumalakas ang loob. Kasi, ganito yan eh. Ang bunga, ang kahoy nga maraming bunga, example, mangga, anong ginagawa? Di ba binabato? Kung walang bunga yung mangga o kakaunti, babatuhin ba? Hindi. Ganito ang nangyayari kay BP Sara dahil mabungahon siya. Okay? Trabaho lang. Ang taong bayan matalino na ngayon, mga netizens or ano, dahil social media, hindi mo na sa mainstream media kasi, pag nabayaran mo ng mainstream media, wala na. Kung gusto ka nilang sirain, sisirain ka nila using the mainstream media. Kaya lang, dahil may social media, tapos itong si BP Sara, marunong di ba? From time to time, nagbibigay siya ng mga mensaheng ganito. Example, yung namatay na mga sundalo sa Lanao Encounter. Nagbigay kaagad siya naman ng mensahe. Mamaya, binisita pa niya ang isa sa namatay sa municipality of Lanao del Norte. Maranding, yung sugatan sa Adventist Hospital, binisita niya. Meron pa, pinakalites, binisita niya yung burol ng namatay na pulis sa Bohol, binisita niya. Tapos lumalabas sa social media. Kaya ako, as a vlogger, basta may nalaman ako na magandang ginawa ni BP Sara, talagang ina-upload ko agad, nagbibigay ako ng reaksyon para mas marami ang nakakaalam na tao kung ano talaga ang pagkatao ni BP. Hindi ko pa siya na-meet ng personal. Naririnig ko lang, nakikita ko lang yung ginagawa niya sa Davao City noon as mayor. Then ngayon, yung ginagawa niya ngayon as VP and DepEd Secretary. Nakikita ko siya like father, like daughter. Kung ano yung ginagawa o nagawa ni PRRD noon, I'm sure magagawa rin niya, baka mas malampasan pa niya. Kaya ako, may all-out support nasa kay BP Sara. My prayer, sana malampasan niya lahat itong mga paninira sa kanya. Sana hindi magtagumpay ang People's Initiative ng mga nagsusulong nito. At sana magkaroon ng election ngayong 2025 and election 2028. At tignan natin kung mananalo ba sila. Kaya ang mensahe nito is, come on, bring it on. Siraan nyo ako, hindi kayo magtatagumpay. Yan ang mensahe. I-summarize natin ang mensahe ni BP Sara. Hindi nyo ako kaya. Kaya malala ko ulit tuloy yung biro ni Senator Amy Marcos. Yung People's Initiative na yan, ginawa ng mga politiko na nag-ambisyon maging presidente, wala namang pag-asang manalo sa eleksyon, kaya yun na lang ang paraan nila para to stay in power. Hindi pinangalanan ni Super Ate, kaya lang alam na natin sino yan. Okay? Good luck po, BP Sara. Isa lang ang aking worry kay BP Sara. Yung pasabog ba o revelasyon ni Marlica na pinag-iingat niya si Senator Amy at itong si BP Sara kasi gugurgurin daw. Patahimikin. Itong mga paninira, one form of patahimikin. Kaya lang ang mahirap yung physical na patahimikin. Kaya dapat lang na mayroon siyang security. Kaya I hope hindi nila tanggalan ng security si BP Sara. Pag masurvive niya ito, makaabot ng 2028 election, nako. Mga kapwa ko DDS, happy days. We'll be back again. Panahon
ni PRRD babalik na naman, hindi katulad ngayon na ano bang nangyari sa ating bansa, I don't know. Bayan babaon muli, bayan babaha ang droga, bayan naggugutom, nasaan na ang 20 pesos na bigas and everything. So, mabuhay ang ating DepEd Secretary BP Inday Sara. Siya ho ang mag-administer ng lahat ng kingdom properties sa Philippines po in case may mangyari po sa mga executive pastor and sa board of administrators. So ang mga duties po niya is to preserve, to retain, to maintain, and manage lahat po ng kingdom properties solely para sa gamit ng kingdom po. Kasi baka may mag-try po niyan mag-take over sa mga properties, and kung magta-try sila mag-hostile takeover sa properties, hindi ho yan papayagan ng kingdom. And because of that, they asked the help of former President of the Philippines, Duterte. Hinggil nga po dito sa pagkakatalaga ang administrator ng Kingdom of Jesus Christ ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yes. What do you want to know about it? Because the reason why they made this is because it appears that the Kingdom of Jesus Christ is beset on all sides, no, by challenges from Congress. Yung founder po nila, si Pastor Apollo Kibuloy, is also being questioned both in the Senate and in the Congress, as well as other agencies of the executive department like the NTC, the MTRCB, and now we hear that there are cases going to be filed against Pastor Kibuloy and perhaps some other people from the kingdom, mga full-time miracle workers or administrators. So they decided to make this appointment of former President Rodrigo Duterte to ensure that there is continuity and may smooth operation in case anything would happen to them, and then may line of succession din if anything should happen to Pastor Kibuloy or to the Board of Administrators of the Kingdom of Jesus Christ. Ano ho ba yung mga responsibilidad ng Kingdom Administrator, Attorney, para sa kaalaman na rin ng ating mga kababayan? Okay. So, ang mangyari po niyan, siya ho ang mag-administer ng lahat ng kingdom properties sa Philippines po in case may mangyari po sa mga executive pastor and sa board of administrators. So, ang mga duties po niya is to preserve, to retain, to maintain, and manage lahat po ng kingdom properties solely para sa gamit ng kingdom po. Kasi baka may mag-try po niyan mag-take over sa mga properties, and kung magta-try sila mag-hostile takeover sa properties, hindi ho yan papayagan ng kingdom. And because of that, they asked the help of former President of the Philippines, Duterte. And then at the same time po, mag-caretaker po si President Duterte, former President Duterte, in the absence of either or both the executive pastor, which is Pastor Marlon Acobo, and or the Board of Administrators of the Kingdom until makaresume sila ng duties nila or until magsa-stabilize ang any abnormal situation in favor of the Kingdom. Yung properties ba, kasama na yung baga tangible, intangible properties, lahat na ng properties ng Yes Kingdom? Po. Yes po. Ang ibig sabihin po ng mga kingdom properties, real and personal, real, yung mga lands and buildings, yung mga personal po, kung may mga sasakyan sila, or yes, sasakyan, and then ang tangible, intangible, pwede po shares of stock, pwede po yung mga nahahawakan po ng properties. Yun po ang ibig sabihin, lahat po ng properties ng kingdom, ipapamahala na po kay former President Rodrigo Duterte in case anything should happen to the executive pastor and or the Board of Administrators of the Kingdom. May threat na kakamkamin yung property ng Kingdom of Jesus Christ, Attorney? Wala naman po kaming alam as of now. But this is just what you call this, just being cautious.
just being prudent. Because sa ngayon nga po, nakikita po natin, nasara na po ang SMNI. Hindi po natin alam kung marirevoke po ang franchise niyan, what will happen to the SMNI. And yung ibang properties po ng Kingdom, baka po may magka-interest po. Hindi po natin alam. Kasi po yung mga umalis po sa Pilipinas na mga dating workers po, nalaman po namin, nag-put up po sila ng corporation which might still be, existing. And in case po may mangyari sa executive pastor or sa board administrators, they might try to come back and take over. Linawin ko lang po, attorney, kailan po yung official na magsisimula yung mandato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng Kingdom of Jesus Christ? Actually po, bago ko lang po napirmahan yung secretary certificate kahapon lang po. Pero as of now po, if anything should happen na po to the executive pastor and or the board of administrators of the Kingdom, pwede na po mag-take over si President Duterte po. Attorney, si Admar may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Salamat, Jade. Yes, Admar. Maayong buntag, attorney. Meron ding na idagdag dito sa sa ibabang bahagi nung yung mga dagdag pa na mga kapangyarihan. Kailan din po niya ito may exercise po, ma'am? Pag hindi na po capable yung executive pastor and the board of administrators, like kagaya dito sa pwede siyang magpirma ng mga pleadings, documents, agreements? Yes. Ano po, ang nakalagay po dito is in case the executive pastor or the board of administrators are unable, incapacitated, mamatay, may permanent or temporary disability, magre-retire, or in case po they are unable to perform their duties under the manual operations of the Kingdom due to force majeure such as terroristic acts, pandemic, earthquake, floods, or other acts of God. So that means po, anytime any one of them becomes incapacitated, former President Duterte can step in. So ang kasalukuyan po naman na sitwasyon na intact pa naman po, ang executive pastor maging ang board of administrators po, Attorney Dinah. Yes, so far po, thank God, all of them are okay. All of them can perform their functions. So as of now po, hindi pa naman po kailangan. This is just in case po, just in case. How about po sa ibang bansa ng mga property, sa cloud din po or Pilipinas lang? Sa Pilipinas lang po ito, sir. Baka may idadagdag pa po kayo, attorney, na hindi po namin na maitanong na dapat malaman po ng taong bayan. Sa ngayon po, wala naman po. But this is very clear po regarding this appointment of former President Rodrigo Duterte. Nakalagay po dito to prevent hostile parties from taking over all Kingdom properties in order to subvert their use for purposes other than Kingdom purposes. So klaro po yan. So at least po, this way we are sure that the Kingdom properties will really be used just for Kingdom purposes po. Yun lang naman po. Ano naman po ang maaaring mensahe nitong hakbang po na ito ng pamunuan ng Kingdom of Jesus Christ sa lahat po ng mga Kingdom citizens, mga members, buong Pilipinas, buong mundo, Attorney Dinah? I think this just says that the Kingdom is ready to fight for what is right. The Kingdom feels that it is in the right and that they have God with them. And they are asking all the Kingdom citizens all over the world, wherever you may be, hold fast, stay strong, keep the faith. Attorney, dagang salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay po ng inyong impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Sa ulitin po. Salamat, Jade Agmar. God bless. Mga kababayan, si Attorney Dinah Tolentino Fuentes, ang Legal Counsel, Kingdom of Jesus Christ, kaugnay po dito sa pagkakatalaga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang administrator ng Kingdom of